Tipin naman natin ang ilang storya sa social media. Okay, dalawang headlines Ito. from CNN.com. Okay, first. Ito ha. Wait. Pinag-aralan ko to kanina eh. Bakit Sige ayaw lang, lumabas? iba pa yung pinapakita sa screen. Okay, sige. Most voters think Democrats have a better chance of keeping the White House if Biden is not the nominee. Yan po ang isang, lumalabas no, na sentimiento. According to a recent CNN poll. Okay. So, yan po ay para sa mga Democrats. After last Thursday sa Amerika, last Friday sa atin, after that performance na sinasabi ng iba na medyo painful daw. Parang nasaktan din ako for Democrats. Pero sabi nila, yung umariba, kung kailan umariba si Biden for a short period of time, patapos na rin naman yung debate. Diba? Sabi. Yung debate. Pero meron pang isa sa September. Pero, okay, the same report din, Angela, sinasabi ng isang nangunguna dito sa research na to, no? Na walang epekto yung debate last Friday. Kung paniniwalaan mo ay it's always trailing pa rin si Biden kay Trump, ano? At kung let's say 47% itong survey na to was conducted among registered voters. So 47 si Trump, si Biden nasa 43. At consistent siya mula nung early this year na nagte-trail pa rin talaga. At kung tutuusin mo, o baka konti lang nanood kasi nung debate na yon, dapat mas mababa pa kung tutuusin mo. Ngayon, kung totoo itong sentimentong ito, may ilang historians na kumukontra sa idea na ito kasi ang pagiging Joe Biden daw is all about overcoming adversities, regardless of how big it is. Let's say, maraming trahedyang nangyari sa buhay niya. Yes. Was able to overcome it. Namatayan ng anak, aksidente at asawa. Tuloy-tuloy lang siya. Tuloy-tuloy pa lang siya. Oo, ano pa ba? Saka siya syempre, yung unang naaalala ng tao, yung unang debate nila ni Trump, na nilampaso niya si Trump. Kaya nga siya nanalo, di ba? So, yun yung isa sa mga, na-disappoint sila dito sa pangalawang Kasi hindi na yan daw yung Biden na nakilala nila before. Baka robot Biden to, hindi kaya ito, Angel. Hindi naman, Si Trump, AI. Si Trump will always be Trump. Yes. Okay. Yun nga sabi nila, Lord, di ba? At during the debate, Trump has been Trump. No? Yes. Kaya there's no news about it. Kaya mas marami lang news ngayon about Biden because that's not the Biden that we knew. Ang sinasabi nila, it's not that Trump trumped Biden. Hindi na nilang paso sa debate. It was that si Biden was not performing as expected. Yes, exactly. At of course, yung age nga ang tinuturo nila. Pero the next day, ewan ko, napanood mo yung Angela. Ano? May speech siya sa North Carolina, ibang Biden naman yung napanood natin. Kasi nga gabi yung debate nangyari. Ito umaga. And this time, si Biden, ibang klaseng energy pinakita at may prompter pa raw kasi siya. Ayun. Dito kasi ang sinasabi nila doon sa naging parang atmosphere ng debate the last time, supposedly in favor for Biden kasi i-mute yung mute yung yung microphone kapag hindi ikaw yung magsasalita. Tapos there was no audience which is parang less ang tawag doon, mapofocus siya, makakapag-focus siya. Lessons learned. Yun. From the first debate. From the first debate. Ang tendency kasi, Angela, si Trump was talking over Biden. While Biden was talking, kung anong pinagsasabi nito si Trump. Exactly. So, yun ang nangyari. At kaya ang tanong dyan, dapat ba umattend na sila ulit ng sa susunod na debate? Well, kung ako si Trump, nakaisa na ako eh. Bakit pa ako? Baka mamaya matsambahan pa ako. Kasi before this debate, Angela, ewan ko na kakarating sa'yo, ang Republicans at ang right-wing media, led by Fox News anchors, pinagkakalat nila na, baka ibang Joe Biden ang baka may substance daw na tinitake si Biden, kaya iba yung pagiging hyper niya as seen in the State of the Union speech noon. So, may pag-ganon silang jacked up Joe nga ang tawag daw nila, so hindi nila alam.
baka umi-score siya sa anak niya, si Hunter Biden. Ano? Yun ang di natin alam. Pero yun nga kasi we've seen also a lot of videos ni Biden na yun nga, yung medyo space out siya, hindi niya alam yung ginagawa niya. And this would really attribute dun sa kanyang age. Yun ang sinasabi. Alam mo yung sinasabi nila na, naku, isang bolate na lang yan. Isang bulate na lang ang hindi pa pumipirma. Oo. Ito, siguro mga 2 hagdan na hindi nakikita. Naku, lalong-lalo pag bumababa ng Air Force One. Oh my God! Sa debate stage nga lang eh. Yung inaalalayan siya ni Jill Biden. Yes. Those are just 3 steps, Angela. Literally, 3 steps. Pero, tapos yung lakad niya na parang alam mong, hindi siya yung gate ng someone who's in control of his body. Plus, di ba, he's supposedly, he is the President of the United States. Power country yan. So, kailangan natin ng someone na, yun yung sinasabi ng mga Democrats, no? Isa pa dito sa mga pinag-uusapan sa trending. Baka daw po pwede. Iba na lang. Iba na lang. Mag-step aside daw si Biden. And I've seen several news article about it. Sige, mag-step aside siya. Sino ba yung next na po pwede? May ilan silang tinuturo. Oo, meron silang ibang tinuturo. Si Vice President Kamala Harris. Pero ito, okay, let me say lang na mas mababa ang poll number si Kamala Harris kaysa kay Biden. Yeah. One thing going against her. Yes, pero of course. Natural successor, pasok si Kamala Harris. Oo. Sabi nila, parang they showed some percentage, parang kung ikukumpara siya between si Trump 47, 45% si Kamala Harris. Correct. Kung sakaling, let's say, mag-step aside itong si Biden. Pero overall kasi sa Democrat Party, number 1 pa rin si Biden, di ba? Pero alam mo, Angela, may ibang observers nagsasabi na nung pababa lagi yung mga poll numbers ni Biden, pre-election, pre-campaign era pa. Itong si Harris, mukhang umiiwas pusoy at lumalayo, parang consciously nilalayo niya yung sarili niya kay Joe Biden. Are you sure? Oo, hindi dapat ganun, di ba? Diba dapat kasi tandem sila eh. Tandem kayo. At partner, kung binabanatan ng mga tao si presidente mo, i-defend mo siya. Parang yung ginawa ni, actually isa dun sa mga titignan nila na po pwede kong mag-step aside, itong si California Governor Gavin Newsom. Nakita mo na ba yung Tito Gavin mo? Oo naman, matipuno. Diba? Tapos artistahin. At nung in-interview siya right after the debate, siya yung parang pumorma na pinagtatanggol si Biden. May narinig ba tayo kay Harris? Nagtanggol? Parang wala, no? Halos wala. Wala eh. Si Obama pa nga buti nag-tweet eh. Di ba? Wala. At least sila Nancy Pelosi, top Democrats. Yan si Newsom, sabi ni Newsom, sabi niya, let's not focus on it. There are a lot of things we should be focusing on. Let's move forward. Ganyan sinasabi niya. And it doesn't, parang sinasabi niya na hindi pa rin nawawala kung ano yung mandate ng Democratic Party sa election na ito. Gavin Newsom kasi, kung i-google po ninyo, no? Isa sa mga hindi siya swing state. Pero ibig sabihin, California, kumbaga, it's a cultural center. At itong Gavin Newsom ay malapit kay Biden, talagang Democrat, kung Democrat lang pag-uusapan. Hardcore talaga siya. At ito, tawag dito, alam mo, pwede mo siyang ilagay sa action film. Pwede ba? Kasi nga yung itsura niya, matipuno, matangkad, artistahin, di ba? Matangkad, tama. Di ba? Matangkad siya eh. Pero itong sinasabi yung iba naman, other things are looking at it on a different perspective. Itong si Kamala Harris, sinasabi na baka po pwede rin because she's a woman. Wala pang ganun na nangyari sa history ng US. Wala pang naging babaeng presidente. Baka sakaling siya na. Tapos pa siya of different race descent. Diba? Tapos, she belonged before in minority, diba? Minority naman ngayon, ang talagang umuusbong ngayon. So, a lot of people are saying na baka naman meron siyang ma-contribute. Yun ang sinasabi na. So, a lot of people are talking about it as well. Pero marami pa rin bahagi ng Amerika, Angela, tandaan natin, na ito nga, yung mga numbers ni Trump, sinasabi nila, ito ay higante ng matagal lang nananahimik na kumukulo-kulo dahil sa mga ibang kulay na dumadating sa kanilang bansa. So, hindi natin alam. Abangers na lang tayo sa mangyayari sa US. Ang ilan pang tinuturo ay yung governor, halimbawa, ng may 2 babae. May 2 ito ha. At nakita ko yan eh. Isang, of course. Yung Michigan governor, Gretchen Whitmer. Yan. Unang binabanggit lagi yan si Gretchen Whitman. Si isa pa.
na babae? Yes. Wala na eh, hindi ko na nakita. Pero ang next dito ay si Shapiro eh. Di ba ito yung unang lumakas? Tapos biglang dun. Okay. I remember that. May isa rin binabanggit sila, of course, si Cory, governor ng, yung, kalbo siya eh. Black guy, Cory something. I forget the surname. Pero may isang black... Oo, yung Cory na yan. Yan yung Cory sinasabi Booker. ko. Cory Booker yan pala. yung parang umangat-angat before. Pero hindi ko alam kung ano Kasama siya nun, ha? eh. Oo, Sa mga primaries. Tapos si isa, nangyari ito, medyo lumutang lang yung pangalan niya sa national scale nung nagkaroon ng aksidente sa bridge. Doon sa Baltimore, ang governor nila. At ito mukhang sundalo siya. Mukha talaga siyang, alam mo yon? Mukhang pwede niyang pangmalakasan. Pulbahin si Trump sa isang kamay lang. Ganun ang Teka, dating easy niya. ka lang dyan, Tito Lord, kasi marami pa tayong mga social media issues. Ika nga na Democrats, sabi move on. Move on na tayo, di ba? Abangers tayo sa mangyayari dyan sa US. But eto muna, punta muna tayo sa Vatican. From US, let's go to Vatican. Ako. Naalala mo ba to? Nangangamoy na Carlo Acutis. Yes, nangangamoy na magkakaroon tayo ng, for the very first time, ng isang millennial na santo. Yes. Bakit ba millennial? Ano ba yung description sa kanya? Bakit millennial saint ang tawag sa kanya? Kasi apparently pala... Batang-batang batang-bata. Tapos parang dubbed as patron saint of the internet and God's influencer. Because he created a website documenting Eucharistic miracles and Marian apparitions. Wow, ha? Diba? At siya'y pumanaw sa sakit na... Leukemia sa edad na, 17? Oo, mga ganun. Born in 1991 and died 2006. At anong nationality ni Carlo Acutis? Ano ba nationality ni Acutis? Alam mo, sa tindig pa lang niya, sa ng ilong at apelido, parang Italiano ito. Tama Italiano, Italiano siya. Daya na itong mga Vatican na ito, no? English-born Italian. English-born Italian. He also reportedly defended schoolmates from bullies and used his money to help the poor. So, canonization na siya. Kasi di ba 3 steps yung ginagawa nila dyan for sainthood. At nauuso Veneration, beatification, and now canonization. At nauuso ngayon yung mga fina-fast track para maging santo. Yes. Dahil lalong-lalo na raw sa panahon na medyo nawawalan ng younger population ang church, ang Catholic Church. This is a way daw of, parang siguro trying to win them back. Na look, meron ka-edad ninyo at hindi kailangan yung mga dusty old, may mga balbas sa mga ganyan-ganyan. Parang making it parang relevant or may connection sa mga batang henerasyon. So, kunyari, kailangan mo ng mas mabilis, kunyari, na pag-load ng website, you pray for Saint Carlo Acutis. Carlos Acutis. Pero paano kung meron kang nakabukas mga extra tab na hindi mo dapat buksan? Wag ka mo, para mapigilan mo yun. I-X mo na agad yun. Oo. I-X agad? Oo, I-X mo na. Sabihin mo rin, tawagan mo din siya, patron saint of the internet, please help me. Diba na hindi ko napuntahan tong mga hindi ka dapat na sites. Paano pag nag-automatic load kasi naka-bookmark lagi? Pa-reformat mo yung computer mo. Let's say, tatype ka pa lang, di ba? Dami mo namang problema. Gusto mo pumunta ng Poland. Gusto mo makita yung nangyayari doon, di ba? PO. Tapos auto-load agad. Iba yung pinuntahan niyang website. The PO din ang simula. Alam mo, if there's a will, there's a way. Kung ayaw mo talaga puntahan yun, gagawa ka ng paraan na hindi yun puntahan. Saint Carlo Pero kung Acutis. gusto mo, gagawa ka pa rin dahilan para puntahan. Block these websites na may pangalan ng credit card mo. Alright, sige. Ito pa meron pa ako share sa iyo. From Vatican, oh my gosh, let's go to San Juan. Boy Dila. Santo rin naman, di ba? San Juan. Wata-wata pa rin. Naalala mo to, si Hindi ko napanood yung video Boy pero Dila. narinig ko lang yung mga balita. So for context lang, itong si Boy Dila, ano nga pangalan niya? Something Mr. Castro. Castro din apelido niya eh. Mga Castro talaga ngayon, no? Lexter Castro. Lexter Castro. Yan. So ayan yung, for context lang doon sa viewers natin. Yan yung nag-trending na video na dumidila siya. 'Di ba? Habang nag-spray siya ng
water gun dun sa Oo. mga motorista during the Wata Wata Festival. Oo. So, dumating yung, kumbaga, ang dami ng mga memes, no, about him at talagang binabash na siya. So, ito daw naka-apekto sa kanyang mental health. Pero humingi siya ng sorry. Pero Tita Angela, sabi ng mga authorities sa San Juan, wala raw kaso ito. Wala. Walang pwedeng ihabla sa kanya, no? Yes. Kasi wala raw siyang nilabag na batas. Wala. Pwera na lamang kung sabihin na nalabaw ng rider na binasa na meron siyang nasirang cellphone o Yes, nasirang mga laptop laptop. or ibang electronic Exactly. equipment. Unless there's someone who will file a complaint against him, then Yes. magkakaroon ng kaso. Otherwise, wala. Kasi Okay. daw, tinotroll na siya ngayon. Tinutrol na, binabash na siya. At hindi lang yun. Oo. Nako! May dumadating ng mga pagkain sa kanya. Yung mga order, ng mga Oo, delivery. nga. At sa kanya pinababayaran. Pinapabayad. Na hindi naman niya in-order. Kawawa naman. Ang problema, ibang address yung ano. So, nahahassle yung ibang tao. Kawawa din naman yung iba, lalo na yung mga riders na wala namang kinalaman dito sa gulo na ito. Pero, Tito Lord, ito muna, pakinggan muna natin yung itong apology, no, ni Lexter Castro aka Boy Dila sa kanyang apela sa mga bashers. Sige nga. Humingi po ako ng paumanhin sa inyo sa mga nasasabi ko po sa inyo. Lalo na po sa rider, humingi po ako ng tawad po sa inyo at gusto ko po kayong makita sa personally na gusto ko po sa inyo humingi ng paumanhin po. Sa mga nagbabanta po sa akin, hindi ko na rin po maiisip kung ano po, nai-stress na rin po ako na kung ano-ano na lang din po lumalabas sa pagbabanta sa akin na lalo na po sa mga pamilya ko. Huwag naman po sana nilang idamay kung may galit po sila sa akin. Ako na lang po ang ano nila. Dahil masakit din po kasi nadadamay po yung pamilya ko. Yun, umiiyak na si Yun, Boy naiyak Dila. na siya. So, yung kanyang paghingi ng sorry ay katabi niya kasi si San Juan Mayor Francis Zamora. Nakita mo yung mga braso ni Mayor. Mag-sorry ka. Humingi ng sorry kasi nagsalita pala si Kamala Harris Oo. immediately defending Yes. Joe Biden sa debate. Oo. Sorry po. At thank you kay Tito Joey Francisco. Oo. For the correction. Pero ang importante, solid ang Democrat, sabi nga nila. Pero hardcore yung ano Eto'y basa-basa lang. Pero alam, nabalita mo ba sa Wata-Wata, yung may muriatic acid raw? Oo, yun yung Hardcore sasampahan yun. ng kaso kasi muriatic acid ba naman yung isaboy sa'yo. Tapos there are a lot of stories din about this Wata Wata Festival, claiming na nawalan sila ng trabaho because of this festival, nabasa yung mga laptop nila, etc. Yan ang mga stories nila. Kaya 'di ba sinasabi nila baka it's time na to revisit itong festival na ito at gumawa ng mas maayos na regulation regarding this festival. Kasi you've seen also yung sa mga videos sa pinakita na minubuksan pa yung pintuan ng mga motorista na mga nasa sasakyan, tapos saka sila babasain. Talagang pinipilit na basain. Ako number one lang for me. Sige, mag-ano kayo, mag-celebrate kayo ng inyong festival. Pero for me, yung mag-aksaya ng tubig, pero that's a no-no. Or baka pwede transferable naman. Paano transfer? Gawin nila doon sa mga bandang Navotas at yung mga area na walang tubig, pwede rin. At or dapat iurong nila bandang April. Oo. Or Pero May. alam mo, Yung mainit. Oo, pwede rin. Pero yun na nga, nagkakaubusan nga ng tubig pagka dry season, 'di ba? Remember kung hindi pa tayo umulan ngayon, yung water level natin sa mga dams, medyo luminipis ang supply at that time. Pero yun nga, actually before nung bata ako, matagal na rin yun. Mukha naman. Naka-experience na ako ng water festival. Mukha naman. Binasa ka rin. Oo, before sa Laguna naman, yung parang sa San Sebastian yung festival. Masaya naman talaga. Pero at that time, syempre, immature ka pa noon, hindi mo pa naiisip na kailangan magtipid ng tubig, ganyan. Nakikibasa ka rin. Nakikibasa din ako. Masaya siya. Pero hindi na mimilit ng tao na, hindi naman kami nang didila ng tao. Ito bang yung rider ba nakiusap siya na huwag siyang basain? Ha? Anyway, Yun kasi yata mga riders natin, di ba, init, lamig, tas basa, magkakasipon ng yung iba dyan eh. So, Alam mo, feeling ko, Angela, mangyayari dito, may mga designated na mga mambabasa ang mangyayari, no? ganon, Tingin mo? pwede. Oo. Parang ito lang, as sanctioned by the city government, sila lang ang pwedeng mambasa. Pwede ba yon? Pwede. Or merong area lang talaga kung na pwedeng magbasa. Or kung merong motorista magsabing wag,
galangin. Diba? Oo. Pero tama ka din sa sinabi mo baka yung rider pawisan, nababasa, baka magkasakit, 'di ba? Kamusta naman yung health niya? But speaking of health, let's go to Department of Galing Health. mo, no? Galing ng natin talaga. DOH is studying name change. Anong masasabi mo dito? Bakit kailangan daw? Bakit naman pinag-iisipan palitan? Anong problema ba sa DOH? Let's Sa do it. DOH. Ayan. Oo. Gusto daw nila Department of Health and Wellness. Aba! Sound idea. Bakit naman? Kasi sabi ni Secretary Ted Herbosa, di ba? Health is defined by the World Health Organization Charter as a state of complete physical, mental, and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. Oh, yun na yun, di ba? Yun na yun. Department of Health, anong problema ron? Feeling ko, baka Hindi ba, gastos if lang. you're healthy, you're also well. Ano tingin mo? Pwede rin. Pero sabi kasi ng ibang doctor na nakakausap ko, not necessary. Okay. Kasi you can talk about health, pero may mga times na iba pa rin yung wellness ng buong pagkatao. Pero isipin mo to, sa DOH, sa DOHW, Mahirap, no? does not roll naturally. Logistically speaking naman, Tito Lord, iniisip ko, kanina pinag-uusapan namin ni Diego, if you're going to change the name of the department, edi ano ka pa, magpapalit ka, di ba, magastos, papalit ka letterhead, yung mga sa IDs, etc. Yun yung iniisip ko, yung gastos importante ngayon, di ba, matugunan yung mga hinihingi ng healthcare workers natin, specifically yung mga nagtrabaho during the pandemic na until now ay usapin pa rin yung budget na ma-release para sa kanila yung... Oo, inuungkat na yung mga nakoroon. No? Alam mo, Ayoko na nga mag-ungkat may na. proposal din ako, lalong-lalo na para siguro sa mga, kung mga doktor na sabihin natin medyo ayaw pang manahimik ng mga damdamin. Bakit? Department of Medicine, DOM.